Isa sa mga mahalagang tungkulin ng Pangulo ng Pilipinas ay ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa at itaguyod ang interes ng ating bansa sa buong mundo. Sa taong 2025, makikita natin kung paano ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang tungkulin sa labas ng Pilipinas at ano ang mga benepisyo ang pagpunta nito sa ibang bansa para sa ikaangat ng mga Pilipino sa iba't ibang larangan. Balikan po natin ang mga biyaheng ito sa report ni Anjo Riñon. Mga paglilingkod na tama, kaya panalo ang Pilipino. Pero meron ding ginagawang hindi tama, kaya talo ang Pilipino. Mga ibinigay na serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan. Ngayong 2025, alamin kung panalo o talo. DWIZ Year-End Report. Isa sa mga tungkulin ng Pangulo ng Pilipinas ay ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa at ang pagiging pangunahing kinatawa ng Pilipinas sa buong mundo. Sa taong 2025, 8 beses lumabas ng bansa ang Pangulo upang gawin ng kanyang tungkulin na itampok ang interes ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang unang foreign trip ni Pangulong Marcos sa taong ito ay nitong Abril 25 hanggang 27 upang makiisa sa pagluluksa ng mundo sa pagpanaw ni Pope Francis. Ang ikalawa namang foreign trip ni Pangulong Marcos ay naganap nitong Mayo 25 hanggang 27 sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa 46th ASEAN Summit. Hunyo 19 hanggang 21, nagtungo ang Pangulo sa Osaka, Japan upang bisitahin ang Philippine Pavilion sa Expo 2025, kung saan nakausap niya ang mga opisyal ng travel agency na HIS, Japan Tourism Agency, Canada Via Tsuneshi Shipbuilding at ang Filipino community sa Osaka. Lumipad naman papuntang Estados Unidos si Pangulong Marcos noong Hulyo 20 hanggang 22 upang makipagnegosasyon kay US President Donald Trump tungkol sa 20% taripa sa mga produktong Pilipino na naibaba naman sa 19%. Of course, we're all very happy to be here to once again reaffirm the very strong ties between the Philippines and the United States, the ties that go back over 100 years. And considering the context in which we live these days, especially in my part of the world, this has evolved into as important a relationship as is possible to have. We must remember that the United States is our only treaty partner in the Philippines, and that has stood us in good stead over the years. Certainly through the Second World War, and the cultural memory of all Filipinos, down to even the school children, is that our strongest, closest, most reliable ally has always been the United States. And that is something that we value, that we are grateful for, and that we will continue to foster as we go on. With the leadership of President Trump, I am very confident that we will be able to achieve that. I think it is worthwhile to remember that it was President Trump who, in his first term, characterized the relationship between the Philippines and the United States as ironclad. And that has been necessarily the case since that time that you made that statement, sir. And it is something that the Philippines will always hold close to its heart. Baon naman ni Pangulong Marcos mula sa kanyang state visit sa India noong Agosto 4 hanggang 8 ang dagdag trabaho para sa bansa sa iba't ibang industriya tulad ng IT, business process management, digital infrastructure, renewable energy, healthcare at manufacturing, at karagdagang investment pledges na aabot sa $5.8 billion. Ayon kay Pangulong Marcos, milestone ang kanyang state visit sa India dahil ito ang biyahe na may pinakamaraming cabinet members na sumama sa kanya. Of all the trips that I have taken abroad, this is the trip where we have the largest number of cabinet members that have accompanied me. And this I think is a very clear manifestation of how seriously we are committed
to developing the ties between India and the Philippines at every single level. Isa pang state visit sa Cambodia ang pinaunlakan ng Pangulo noong Setyembre 7 hanggang 9. Bukod sa pakikipagkita sa Filipino community sa nasabing bansa, tampok din ang pakikipagkita ng Pangulo kay Cambodian Prime Minister Hun Manet at ang kanyang paglisan mula sa bagong bukas na Techo International Airport kung saan si Pangulong Marcos ang naging kauna-unahang foreign dignitary na gumamit sa nasabing paliparan. Muli siyang bumisita sa Malaysia noong Oktubre 25 hanggang 28 upang makilahok sa 47th ASEAN Summit kung saan tampok ang formal na pagpasok ng Timor-Leste bilang ika-11 bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations. Formal ding tinanggap ng Pangulo ang chairship ng ASEAN para sa taong 2026. Isang araw lang ang naging pahinga ni Pangulong Marcos at lumipad naman siya sa Gyeongju, South Korea para sa APEC Summit mula Oktubre 30 hanggang Nobyembre 2. Nakipagkita rin ang Pangulo sa Filipino community sa Busan at sa ilang tech companies para masiguro ang dagdag oportunidad para sa mga Pilipino sa Korea. Para sa Panalo o Talo Year-End Report, ako po si Anjo Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga paglilingkod na tama, kaya panalo ang Pilipino. Pero meron ding ginagawang hindi tama, kaya talo ang Pilipino. Mga ibinigay na serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan ngayong 2025. Ngayon, alam na kung panalo o talo. DWIZ Year-End Report.